Okay? Alright. And those are normally found nga sa shallow waters. Madalas makikita ng mga tao sa beach. And of course, they're safe also. I mean, actually, matatakot nga sila eh, no, pag lumapit ng mga tao. Actually, yes. They can't even catch it, they're too fast. Exactly, Parang exactly. ganyan. Yes. And Meron ako nakita doon na parang blowfish. yes, there's a pufferfish here na Pufferfish. tawagin ay butete. There are a couple of them here. Yun yung pag hinawakan mo, lolobo siya. Okay. Okay, yes. Pero generally, don't touch the blowfish kasi, or the pufferfish kasi they can bite. Alright, So they can bite. if you can grab them, siguro best na lang. One advice mag-give mo sa mga kapuso natin na naglalaro ngayon sa mga beaches, malapit sa Dalampasigan. One advice. One advice, watch where you step. Okay, and if you're not sure about an animal, better don't touch na lang. There you go. Yes. Alright, thank you so much, You're Chef very Kim. welcome. So, mula po dito sa Ocean Park, good morning, have a happy summer. See ya. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, ang saya-saya. Welcome back. At tuloy-tuloy pa yung masaya kapistahan dyan sa Bacoor, Cavite para sa kanilang kauna-unahang Marching Band Festival. At bukod sa mga naggagaling ang banda roon, ito, pasisikatan din nila tayo ng iba't ibang baton exhibition. Uy, kayang-kaya natin yan, di ba? Kaso wala tayong bato. Imaginary lang siya. Imaginary baton. Iba ka, bato. Ihirit mo na, binato ang baton. Binato ang baton. Hirit na. Ano? Baton? Alright, good morning again, girls. Good morning again, mga kapuso. Ayun nga, tuloy-tuloy pa rin ang ating makikisaya dito sa first ever Marching Band Festival sa Bacoor, Cavite. At ngayon nga kasalukuyang nagpapakitang gilas ang mga majorettes ng mga 7 marching bands. Actually, papakita sila ng, ito yung tinatawag nila na baton swirling exhibition. So, dyan nakikita talaga ang galing ng mga majorettes and syempre ng mga marching bands dito sa Bacoor, Cavite. And on Sunday daw, May 8 ay makikita at masisilayan natin ang 50 marching bands na sasali daw sa kanilang competition. Now, Arn, ano naman ang makikita dyan? Yes, Mon, bukod sa marching band competition, isa rin sa highlights ng pagdiriwang ang kanilang heritage displays. Dito, tampok ang damit ng mga bandang nakilala sa kanilang bayan. At meron din mga gowns ng mga naging Hermana Mayor. On! Week-long po ang festival na ito at on March 6 ay magkakaroon sila ng heritage display. On March 7 naman ay Bacoor Food and Product Expo. At syempre, ang pinaka-highlight talaga nito ay on May 8 nga, Sunday, kung saan magaganap ang pinakaabangan na lahat ng marching band competition kung saan 50 marching bands nga ang lalahok at magpapakitang gilas sa pagtugtog ng mga awitin mula nga dito sa Bacoor, Cavite. So, nakasaya na tayo dito. Magmula po dito sa Bacoor, Cavite. Magbabalik po ang Unang Hirit. Wade Shoes, Elmer of Soniares Salon, Highline, Dr. Raquel David of Ardere, Magdo Optical. Suzy Abrera would like to thank Maldita, Vogue Visage Salon, Michelle Silver Jewelry, Revlon Cosmetics, Bello Medical Group. Rhea Santos would like to thank SM Department Store, Golden Hills, Head Zone Salon, Revlon Cosmetics, Perez Optical, Dr. G. Marquez. Susan Enriquez would like to thank the following: Studio Zen Salon, Skincare by Let's Face It. Maraming salamat sa aming sponsor. Okay, nakuha ito ang ating mga... Oh, Kuya Lern, meron pa ha? Oo, siyempre bawi naman tayo dahil medyo matagal-tagal tayo hindi nakichika sa kanila. Exactly. Kaya meron kami pahabol na showbiz chika ni Kuya Lar. Ngayong umaga tungkol sa ating kapusong si Marian Rivera. Puspusan na ang kanyang paghahanda para sa epic serye na Amaya. At aminado siyang nag-challenge siya sa kanyang mga kinukunang eksena ngayon. Let's watch this. Sa pictorial pa lang ng pinakaabangang epic serye sa primetime ng GMA, ang Amaya ay talagang bongga na. Costume pa lang ay kapansin-pansin na pinaghandaan talaga. Kaya naman daw sobrang pressure na ang nararamdaman ng bida nito si Marian Rivera. Napipressure ako. Ayun, wala lang. Siguro,
laking pasasalamat ko lang talaga. At saka sobrang excited na din akong gawin. Lalo na si Direk Mac na wala kaming ginawa kundi pag-usapan araw-araw kung paano yung gagawin namin sa Amaya. At ito na, magpapangalawang taping na ako sa Wednesday tapos dire-diretso na uli siya. Ayon pa sa aktres, hindi raw issue ang mga eksena kung saan kailangan niyang tumakbong nakapaa sa gubat. Dahil ayon kay Marian, kaya naman daw niya itong gawin. Siyempre mahirap para sa akin yun, pero yun yung hinihingi sa akin ni Direk at yun yung nasasaad sa script. So bakit hindi ko gagawin? Para amayang-amaya. Para feel na feel ako. Oo, di ba? Bakit mo kailangan dayain kung kaya namang gawin? Ano naman kaya masasabi ni Marian sa kanyang leading men na si Micael Daez at Sid Lucero na first time niya makakatrabaho? Si Micael kasi nakabanding ko din kasi sa Temptation. Hindi siya tahimik, madaldal siya. Oo. Ayun lang, banding lang, usap-usapan, paano sa showbiz, paano yung gagawin niya, nagpapatulong siya. So yun, tinuturuan ko naman siya ng mga tips. Hopeful din ako kay Sid dahil syempre gumawa siya ng paraan para maging makalipat dito, makapartner ko siya. At so far naman, sa mga narinig ko sa kanya, lalo na kay Gabi sa kapatid niya na sobrang excited daw siya makatrabaho ako. Ayun na, si Marian. Grabe, ang ganda. At saka, naging guest na namin sa Full-Time Moms dun si Sid. At sinasabi niya, kagulat-gulat daw talaga. Parang pagdating niya sa set, wow, ano to? Oo, Parang alam mo, nung Sabado nga, nag-start ng maglayag yung Karakoa, yung malaking bangka na Okay. sasakyan ng hundreds of people, hundreds of warriors. Wow. Talagang nagpagawa sila. Totoong bangka yan? Totoong boat yan? Nagpagawa Wow. talaga ng boat na malaki ang Amaya. Wow. Na talagang tinest nga nila nung sa Subic nung Sabado. Kasi kailangan makarating siya sa Pangasinan. yung Ganon. seaworthiness niya, no? Yes, Kailangan yes, siguraduhin oo. na safe Kasi siya. siyempre, ilang daang warriors yung sasakay doon. Sasakay din doon si Amaya. Yes, that's right. Naku, So, napaka-exciting niya, Kuya. Kailan ba papalabas ang Amaya? Malapit na ngayong May. Yan ang inaabangan, pinakaabangan ng lahat, ang Amaya. Yan. So, tarang, babalik po ang unang hirit. Lynching Pascual would like to thank For Me, Golden Hills Jewelry, Revlon Cosmetics, Dr. Jean Marquez, Antonio's Hairdressing, Ideal Vision Center, Wade Shoes, Love Anuver would like to thank Dr. Jean Marquez, Boardwalk Business Venture, Winnie Monsod would like to thank Dream Body Spa, The Chevalier Salon, Boyet Fajardo, Drew Arellano would like to thank Grupo Barbero Manila. Attorney Gabby Concepcion would like to thank Maldita, Janelin. Lars Santiago would like to thank Reyes Hair Cutters. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Pagkakaroon po ang Scholasticas Academy Alumni Association ng fun run na tinawag nilang Scholar Run. Gaganapin po yan sa May 8 Sunday. Alas 5 ng umaga sa St. Scholasticas Academy sa Marikina City. Para sa mga interesado sumali, tumawag po sa phone numbers at email na naka-flash sa inyong TV screen. At sa mga tumatakbo naman, takbo po kayo sa Vision in Motion 2011 Fun Run. Sa June 4 po yan sa Sabado, 5 a.m. This is for Ideal Vision Center's 25th year anniversary. You can register at any of their SM branches or call 726-3096 for inquiries. And hello kay Leia Tiki Edades. Good morning. Okay, thank you sa pagtambay mga igan. Kita tayo sa karagdagang informasyon. Manood sa ngayong araw, no, mag-log on sa www.unanghirit.tv. Tingin tayo bukas ito lang sa Unang Hirit!